Solemn sa aking mga kapatid. Ang laging pinagdidibatihan nila, ang mga kapatid, ay tungkol kung sino yung tunay sa kanila. Sinasabi nila, iglesia o church, anong totoo sa kanila. Mga kapatid, kahit araw-araw kayo magdidibati, ay hindi nyo maabot ang katotohanan. Dahil nga, ang pinagdidebatehan nyo kung sino ang tunay. Dahil nga, paano nyo malalaman ang tunay kung hindi nyo alam ang root word? Hindi nyo alam kung saan ang foundation ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa mga Yahudim o sa Jerusalem bago sa ibang bansa. Ngayon, nagtanong ba kayo sa mga remnant na mga 7,000 pure men na inireserve na Yahudim Gabuha? Dahil sabi niya kay Eliyahu noon, dahil sabi ni Eliyahu, ako'y nag-iisa lang na propeta ni Yahuol. Nag-iisang nabi ni Yahuol. Samantala kay Beelzebub o kay Baal-Zebub ay 450 ang kanyang mga propeta. Kung sabi ng Yahudim Gabuha sa kanya, I reserve 7,000 pure men that never bow or worship Baal. Kaya, alam ba ninyo kung ano ang pangalan ng Poong May Kapal? Dahil walang religion na makakaligtas sa inyo, kundi the authentic true name na binigay niya kay Joshua. O binigay niya sa kanya ay nakasulat sa 4 na litra o tigramata. Kaya kung hindi ka naturuan kung paano basahin yun, ay hindi mo maintindihan. Kaya nga, ang mga nahirang lang ang nakakaalam ang pagbigkas. Mga hinirang ni Yahudim Gabuha. Kasi nga, hindi Yahud, may pag-asa kayong Yahud na maliligtas. Kayo lahat ay maligtas. Kung matagpuan nyo at masungkuan the password of salvation. Ayan ang silyo ng kaligtasan. Nga tulad yung sinasigaw ng isang maulok o isang anghel sa, para may tanda nyo kung ano yung maulok, anghel, isang maulok sa silangan. Sabi niya sa 4 na maulukim, huwag niyo muna sasaktan ng tubig, mga berdeng halaman o ang mundo hanggang hindi masilyuhan ang mga hinirang o mga alipin ni Yahudim Gabuha. Ngayon, paano niyo masasabi na you have a relationship to our Almighty Creator when you are calling the aliases of Satan, the name of Baalim, na inulit-ulit niya kay Murkul Yahushua, ay inulit-ulit niya kay Joshua na tinatawag niya Moses? Ano sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 15? Yahu, this is my name forever, by which generation been called and remembered. Ngayon, paano nyo nasabi ngayon na nasunod nyo yung sinabi doon? Iba naman yung binabanggit nyo, translation. Pinabayaan ba kayong i-translate? Pinabayagan ba kayo ng translate? Ang mismo ang Yahuwah nagsabi, I don't give my name to another name because I sanctified him. If anyone that call other name, surely that will die. Kaya nung panahon ni Joshua, may isang sumumpa o nag-blaspheme sa pangalan ng Yahuwah ay binato. Lahat na nakarinig sa kanya ay may karapatang bumato hanggang mamatay ang babaeng yon. Dahil nga, isang kalapastangan sa Yahuwah, sabi niya, na lahat mga lumimot o magtawag sa ibang pangalan ay bibisitahin niya hanggang ikatlong hanggang 4 na narasyon.
Kaya ang mga Yahudim, ilang beses silang naalipin ng may ibang bansa kasi nga matigas ang ulo nila, linimot nila, ibang binigkas nila. Tulad nung nanggaling sila sa Egypt, 600,000 sila nung galing sa Egypt, na nakay sila ni Mihosua. Si Mihosua, itinaslit din pangalan niya, ginawang Moses, ginawa pang Musa sa Arabic. Di ba kabaliwan yan? Walang translation ng pangalan. Don't use that as your argument that you cannot understand the Hebrew name. What is the reason that you are telling that you cannot understand the Hebrew name, but you can understand the Egyptian name and the Grego name, Roman and Latin names? That is pure foolishness. Isang kabaliwan yan. Naintindihan mo yung salita ng Latin, Spanish, English, but yung proper name na binigay niya kay Mihosua, you cannot understand. Kaya nga yung 600,000 nanggaling sila sa Egypt, dalawa lang ang napayagan na pumunta sa lupang pangako. Bakit ganun nangyari? Para magiging example na panggalila sa Egypt, dalawa lang na pentulutan at kasama ng mga ipinanganak sa ilang. At mga bago sila pumasok dahil tinuli muna kasi nga 40 years sila sa ilang na pag-alagala. Sigon sa mga kwan, kahit 2 linggo lang makarating nila sa magsimula sa Egypt, Yahusrul, Yahudiya o Kanaan. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo nila, ay kaya paikot-ikot lang sila doon. Kasi nga, tulad ni Korah, Datan at Abiram, kumukontra sila kay Mihosua. Sabi nila, si Mihosua, ginawa niya ng sarili niya na siya ng hari natin. Kaya nag-rebelde sila, kaya nagalit si Mihosua. Kaya sabi niya kung sino kumaupi sa kanila, pumunta doon sa tabi ni Korah at yung kakapisakin dito. Kaya nagkahati. Kaya hindi pa nabigkas ni Mihosua na kung may mamatay sila sa ordinaryong kamatayan, na hindi siya hinirang ni Yahuol. Dahil buka na ang bungang ng lupa at linamon ang 250 na kakampi ni Korah, Datan, Abiram at sinundan pa ng apoy. Kaya yan na makita nyo, dahil rebellion is a matter of witchcraft. Tapos nagbulong-bulungan ng mga Yahudim na pinatay daw ni Mihosua ang mga prinsipe ng Yahudim o Yerusalem. Kaya bumabang piste, 14,700 ang namatay dahil sa piste. Ano nakasulat sa Numbers chapter 16 verse 26 to 50. Basahin nyo yan at maintindihan nyo na ang pagre-rebuilde, nagre-rebuilde lang sila. Ngayon mas lalong nagre-rebuilde kayo. Dahil sinasabi ang pangalan, i-translate pati pangalan ng Yahweh, sinabi niya, this is my name. Yahweh is my name, by which forever been called and remember generation to generation. Hindi na generation, ilang generation lang pinalitan nyo na ng God, Lord, Allah, tapos Jehovah, kung ano na pinalit nyo. Tapos yung anak niyang bugtong na umano sa atin, tumubos, binigyan niya ng kanyang buhay sa atin. Dahil nga, sabi niya, kung hindi ako mamatay ng akuan, maibuhos ang aking dugo. Dahil ako yung living sacrifice, ang tupan ng sakripisyo ng king dugo, siyang humugas sa kasalanan, pagkalipit sa kasalanan. Ano ba kasalanan na yan? Nagsimula nung kinain ni Adam at sa Kakaba ang prutas ng katalinuhan ng masama't mabuti, doon nagkaroon ng kamatayan, sumpa. Mga iba naman nagpapalusot, bakit natin namanahin yung sumpa? Dahil nakasulat doon,
na yung kasalanan tatay hindi kasalanan ng anak, ang kasalanan ng anak hindi. Ang ibig sabihin niya na hindi nyo naintindihan. Ang ibig sabihin niya, kunwari ikaw, nagkasala ka, yung anak mo hindi niya mamanayan. Ngunit dahil sa Adam at Eva, wala pang taon nun, ay namana natin. Kung hindi mo namana, hindi ka mamatay. Huwag ka na magsisi. Ang lang ang hindi namatay, si Kanok at saka si Olyaho. Kasi mga propeta ni Yahweh yan, kinuha niya mga yan. Si Olyaho nga kinuha, sinakay sa karuwahe nga po. At yung balabal niya binato niya kay Olsua. Ngunit yung Yahushua ay hindi pinilit yan para ibigay niya buhay niya. Dahil ibinibigay niya, I have the authority to give my life. At I have also the authority to return back my life. Kasi nga, He is the only begotten Son of the Almighty Creator. Yahweh Him Gabuha. Kaya nga natawag siyang Mulkiol, hari ng mga hari. Siya ang mga hari ng hari. Kaya kung maniwala tayo kay Mulkiol Yahushua, na kanyang dago ay siyang tumubos sa atin, at susundin natin ng alituntunin, batas ng pananampalataya, ay maliligtas tayo. Dahil kay sa Abraham ay nagiging righteous because of faith and loving Yahweh. That is the component of faith or amnaw-am o pananampalataya. Sabi na iba, may pananampalataya na ako. Ngunit linimunin na pangalan ng Yahweh. At ginawa nilang kasukla-suklam ang kanilang katawan. Ano yung kasukla-suklam? Dahil ating katawan, ito ay yung temple. Templo ng Pong May Kapal. Sabi ng Pong May Kapal ay, hindi ako tumitira sa gawa ng tao, ng mga templo. Kaya may mga dyan, ang dami ng lalaking simbahan nila, di tumitira si Yahweh yan. Kundi sabi niya, clean your vessel. Ibig sabihin, linisan niyo ang inyong katawan. Dahil yan ang templo ng Yahweh. Dahil lang, paano mapasok sa inyong sarili ang espiritu, ang ruka hudsuwa, ng Yahweh Him Gabuha. Kung marumi, di nyo linisan. Nakabasa kayo lang doon sa Mulyaw o sa banal na aklat. Nung nakita ni Kapos o Kipa, na tinatawag yung Pedro ng mga maruruming hayop, kainin mo yan. Sabi ng Pong May Kapal, hindi ako kumakain po yan. Alininisan ko na yan at kainin mo. Ang akala ng mga baluktot na pag-iisip, pwede nang kainin lahat ng marumi. Ang sinasabi doon, si Cornelius, isang kanyan, mataling hagang binigay kay Kapos o Kepa. Mga tinatawag nilang Pedro. Walang Pedro, Kepa ang pangalan niya. Ibig sabihin niya Kepa o Kapos ay malambot na bato. Kaya nga doon nagsisimula ng mga kamangmangan ng mga nagbabasa. Dahil nga binabasa nilang Biblia ay tinatang na Book of Etymology. Ay mawawala talaga sila. Dahil ginawa ng Pedro kaya ikaw bato. Ikaw Pedro, ikaw ang bato. Hindi nila na yung pangalan niya ay Kepa o Kapos ay bato. Ang ibig sabihin yun, malambot na bato. Kaya yan tinatawag na lack of knowledge. You cannot understand because it was hidden to you. Kaya kahit mag-aral ka ng 10 years to 20 years ng theology, you cannot understand. Mga pari nga how many years na nag-aral ng theology? They cannot understand the truth because they are been taught by blinds, which is spiritually blind. Ang nagturo sila ay rukot harot, ni may hasatan, mga false prophet, false teachers. Yan ang mga tinatang ni Mulkiol Yahushua ng mga Pharisee, the son of viper, the synagogue of Satan. Why? Because mga Pharisee nito ay hindi naman silang original na Yahudim. They are Ashkenazi. Ano yung Ashkenazi? Edomites Arab practicing Yahudim. Kaya nga si Herodes, Ashkenazi Jews yan, Arab Edomites, nagpractice lang ng Judaism, ay linagay na hari ng mga Judea
ang tamang pagbigay sa Yahudi ng mga Romano kasi kakampi nila. Ano mga Edomites? Mga Romans, Edomites yan. Kaya pag Edomites Arab, may halong Arab yan. Tulad ni, kaya walang pagmamalasik kahit si Herodes. Kaya pinagpapatay mga bata na pinagbubuntis noon. Dahil akala niya, nandun ang may Huskay o siya ang ating Mulkilia Huswa. Ganun din, nung giniligay gobernador ay si Pontius Pilatos, isang Romano yan. Kaya, kunwari lang yun, binago lang yung istorya. Medyo pinagaan yung istorya na naghugas ng kamay. When actually, that is only a prop. Talagang balak nilang patayin dahil nga baka tutungan siya yung hari ng hari at magre-revolt ng kuan mga Yahudim sa mga Romans, kaya takot sila dyan. Kaya nung nabitay siya, naipako sa puste, ay binabantayan pa nila. Kaya nanigas yung mga nagbabantay, ng pangatlong araw ay nabuhay. At nabalita yan at binayaran sila. Yung mga nagbantay na yan, ipagkalat sa Jerusalem na ninakaw, kaya may balita na hanggang ngayon na ninakaw, kaya maraming mga Yahudim na nagtago doon. Nakala nila, totoo yung sinabi, dahil mga heresy yan, yung ninakaw. Ngunit napaakyat na sa langit after 40 days. 500 nakakita. Iyon ang nagkalat, umabot sa Roma, kaya natakot ang Roma. Inabot pa ng ilang taon bago nila giniban Jerusalem dahil natakot nila. Not 70 day, giniban nila ang Jerusalem. Milyon na pinatay nilang Hudyo. At mga iba ay nagtago sa kaunti lang, mga wala pang mga 2 tribo lang ang nakatago diyan sa Jerusalem. At yung 10 tribes ay nagkalat sa buong mundo. Yan din na pinagpapatay ni Hitler, yung 1940. 6 million na Yahudim sa sakop ni Hitler. Buti na lang nagtulong ng Russia at Amerika, kaya nagapi si Hitler. At ang Pilipinas din ay ang ating constitution ay adopted from America, na there's no law that can abridge the right of religion, kasi noon hawak ng Roman Catholic ang buong mundo. Kaya noon pag hindi ka naniwala noon, papatayin ka. Ang daming pinatay. So si Rizal nga pinapiring squad nila yan. Kasi alam na niyo si Rizal ang kabuluktutan ng mga Roman Catholic. Mga may makursunad ang babae nun sabi ng pare, papasok sa iyo ang magandang espiritu, anak. Kaya mabubuntis yung babae. Kaya tinatawag niya na yung anak niya magandang laki. Kasi pinasok ng espiritu ni Pare Damaso, Father Damaso. Ngayon, hanggang ngayon nakikita ko pa rin na marami nagtatanggol. Siyempre normal lang yan, marami nagtatanggol na Roman Catholic. Hindi ko kayo sinasaktan. Sinasabi ko lang sa inyo para maligtas kayo. Get away from the mother of the harlot. Dahil malapit na pagdating ni Mulkilia Huswa. Kalain nyo na pinilit kayo magdasal sa mga Panginoon nila. Ang Panginoon lang na si Zeus o si Serapis Christus ay isa yan. Si Zeus, Serapis Christus o si Jupiter, iisa yan. Kaya yan na ginamit nila na translation ng pangalan ni Yahuul, ginawang Iasos at Dios, at Iasos. Noong 325, Iasos yan na ginagamit nila. Saka lang naisulat sa King James noong 1610. Kasi nung naimbento yung alphabet ay noong 1524. Na 1534 na pinasikat ni Petrus Galatinos yung Jesus. Nagiging Jesus lang yan ang tawag na nila. Nung saka lang naisulat sa King James noong 1610. Nakita mo? How many thousand years bago na isulat ang Jesus. Ngayon na yan dinadasal nyo, Jesus. Kaya nga nagpunta si founder ng iglesia doon sa Jerusalem. Ano sabi yan, na panood ko nun sa TV,
Bata pa ako noon. Do you know who is Jesus? Sabi ng Hebrew, you don't know the lang Jesus. Israel ay kabayo. Ibig sabihin yun, Jesus. Yung sos ay kabayo. At sa Latin naman, earth pig o baboy ramo. Ang baboy kaya yung halimaw na sunod yung sinabi ng pahayag, chapter 13, verse 18. Ang may katalinuhan, ito yung marka ng halimaw. 666, siya isang lalaki. Hindi babae yun, isang lalaki. Kaya, yung sa Hebrew mismo, yung sos ay 666. Yung Iesus Christos o Jesus Christ sa ating alphabet computation ay 666. Kahit yung pagkasurat sa Latin ay 666. Yung ginamit nilang wording sa Greeks ay symbolize 666. Kaya mga kapatid, be wise. Dahil ang buhay natin sa mundo ay maikli lang. Ngunit ang eternal na walang hanggan ay susunod yan. Pagkatapos na tayo mamatay, pag dumating ang multiverso, in the time of judgment, lahat tayo mabubuhay. Walang kulang sa iyong buhok para marap sa sakdalan at buksan ang libro ng buhay at gawa. At kung mga pangalan may wala doon, it's a sorry. Itatapon kayo dagat ang apol. Ngunit may pangalan doon ay napunta sa New Jerusalem o the New City. Sa city na yun ay may punong kahoy doon. At may karapatan kang kumain the fruit of life, the tree of life. Yan, makakain mo yan. Ayan ay wala ng kalungkutan dahil pupunasin na ng yung gabuha, ang yung luha. At ang kamatayan ay kasama na itatapon din dun sa dagat ang apoy. And they are tormented until the ends of age. Ibig sabihin, walang hanggang tormention kasi hanggang kalori ang panahon. Every time that will pass, it is another age. So, until the ends of all age, there's no end of all age. So, and this old world or earth been cast away, and also the old heaven been cast away, because another will come, a new sa Olmayaw and you Adamaw o Adamyaw. Ano ibig sabihin yung Adamyaw? Earth. So Almayaw, heaven. Yan ang proper pronunciation because all that was created by Yahuwah Gabuha. Yahuwah Gabuha. That is the proper name of Yahuwah, that changed by the disciple of Satan. Who changed that? The disciple of Lucifer. Who is this the disciple of Lucifer? What is written in the book of Yahushuayahu chapter 14 verse 12. Because Murkel Yahushua is the root of the old, the offspring of the old, the morning star, the bright morning star. Si Lucifer it is the son of the morning star, only son, because it was considered son. That definition, the idiomatic explanation of figurative explanation, that the son, ibig sabihin, isang anak lang. Ibig sabihin yung anak, gawa-gawa lang. Hindi original. Ibig sabihin niya, counterfeit. Yung anak, counterfeit. Ay carbon copy. Hindi yung literal na anak ang sinasabi niya. Mayroong pinaka-deepest meaning. That's why many been great lost because of lack of knowledge. They cannot understand what is written. Because what is written is only given to the babies, but hidden to the prudent and wise. Kaya ang katalinuhan na nakalusura sa mulyaol ay sa mga nagpakabata o nagpakababa, napakumbaba sa Yahuwah. At mga prudent and wise na itago sa kanila. Kaya sabi ng Multiverso, thanks to the sustainer of heaven, because you hid this to the prudent and wise and given to the babies. Hindi, kaya nga mas mabuti daw ang bata na pumasok sa karyan ng langit kaysa isang matanda. Na ibig sabihin yung matanda, yung hindi yung natural na literal na matanda, kasi mga iba kasi literal sa magbasa. Ibig sabihin yung mga
proud against our Almighty Creator, like Lucifer is proud. He put himself like the Almighty Creator. So, the children or the babes is means humble themselves to the knowledge and wisdom of Yahweh. Kaya mga kapatid, be wise. Don't be deceived by the flattering of these Roman Edomites people who lead many people into the ditch of perdition. Kaya walang religion. Kahit araw-araw kayo magdidebate, there's no religion. But believing Mulkil Yahushua, that His blood have redeemed you and cleanse you, and follow the ordinances, statute, and commandment of faith through Him being saved. That is only how to be saved. So, cleanse your vessel. Magpakalinis kayo sa inyong katawan para tayo ay mayaw-sayaw, maligtas. Kaya, lagi tayong vigilant dahil di natin alam kung anong oras. Dahil ang Mulkil Yahushua, it will come like a robber. Para siyang darating na magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan darating. At mapalad ang mga laging handa. At malinis ang kanilang ruba. Ano ibig sabihin malinis ang kanilang ruba? Yung mga spiritual or ruka or amnawam. Your spiritual faith sa Kanya. Yung faith, that is love. And fearing Yahweh, that is faith. That's why Abraham being called righteous man because of his faith in fearing Yahweh. Kaya, beloved brothers and sisters, be aware. Im kanam bi Yahushua, ruka Yahushua. Also ang gol murul marure pul moseo Yahushua kol miskay. Amna. Hallelujah, hallelujah. Sa bulo gabor maya kan sumulya. Kudayo amna.